Yung mga lalaki, talagang ganda-ganda ng suit eh. Kahit yung mga tawag dito, yung mga Muslim, di ba? Yung mga Muslim, balot na balot sila, no? Talagang konti lang nakikita mo. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Sinerge ko eh, kung bakit sila ganun mo mag-iis. Sabi dito, ito daw pinapaniwalaan nila. Sinusunod nila ito. At 1 Timothy 2, verse 9 and 10. Ang mga babae ay dapat maging mahinhin, maayos, at kagalang-galang sa pananamit at pag-ayos ng buong. Kita niyo yan? Sinusunod sila. Sinusunod nila yung biblika. Dito tayo nga sinasabihan sa atin. Pag-sisimba ba kayo? Diba? Sinasabi sa atin. Dapat mag-suot tayo ng pang-sisimba. Eh yung kommentado eh, paulit-ulit na. Bawal, nakalagay yung mga picture doon sa bawal ang fitness, bawal ang show. Diba? Nakalagay yung lagi. Pero kung nagsisimba, ang dami pa rin. Ang dami pa rin mga hindi tamang ano. Ang damit, no? Doon sa pinagtitimba ko doon sa Ortigas, no? Yun, ang nagano, doon pare. Kayo nananatwiran pa kayo. Sabi ng pare, talagang pagod na ka, ano? Nananatwiran pa kayo sa mga suot. Sabi ganun. Mga anatwiran pa, may sleeve na nga yung damit ko, extended sleeve. Sabi ng pare, pag tinaas niyo ang kamay nyo, makita yung kitikili, sleeveless yan! Sleeveless yan! Sabi ko ganun. Tapos, kaya, huwag na kayo nananatwiran. Yun ang supatan. Pag tinaas ang kamay, makita kilikili, sleeveless yan. Kaya pag taas mo daw kamay ko. Naka-sleeveless ka, bibigyan ka ng balabal. Oo naman. Bibigyan ka talaga ng balabal. Talagang makulit ang mga Katolik, no? Makulit po tayo. Kasi sabi natin, dapat maulong po tayo. If you want to receive respect from others, dapat sigalang muna natin yung sarili natin. Ganyan ba? Ganyan din yung mga lalaki, no? Diba? Paano ba tayo gagalang ng mga lalaki? Ginagalang natin yung sarili. Ganyan ba? Pangatlo, ano po ba yung importance of self-respect? Ano, sabi dyan, ayan, sabi dyan, we develop true love for God and for others. Sabi dyan, if anyone says, I love God, but hates his brother, he is a liar. Patagalog, sinungaling. Yan ang sinasabi. For whoever does not love a brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. Tama naman nila. Parang kung halimbawa mo yung asawa, halimbawa, galing ka sa asawa mo, parang sunan mo na yan. Bakit ka nga ba nagagalit? Diba? Ang sinasabi niya, liar daw tayo. Tapos sasabihin natin, mahal natin ang God. Nagsisinungaling daw tayo. Bakit nga naman? Siguro yung husband natin, baka naman ipinagtimpla tayo ng kapinin. Di ba? Baka naman, ipinagawa ba tayo minsan yan? Di ba? Baka naman pinakain tayo sa masarap na restaurant yan. Pero ang God, hindi naman tayo pinakain. Di ba? Hindi naman tayo pinagtimpla ng kape. Di ba? Yun yung sinasabi mo. Bakit kung hindi nyo kaya mahalin yung kapwa nyo, hindi nyo rin kaya mahalin ng God? Yun ang sinasabi dyan. Hindi naman ako nagsabi na. Meron tayong sinasabi sa ating verse, di ba? Sinungaling daw tayo. Amen ba? Dapat equal. Ano ang sabi ng Matthew 25? Do you remember the verse na sinasabi doon na, Lord, when did we see you hungry? When did we see you hungry? When that we did not feed you? When did we see you thirsty that we did not give you drink? When did we see you naked but we did not clothe you? Ano ang sabi ni Jesus? Whatever you do to the least
brethren, we have done it to me. Pag ginawa daw natin ng kahit kanino, sa mga kapatid natin, sa mga tao around us, you have done it to God. Kaya dapat, ano ang sinasabi sa atin? Yung sabi ko kanina, yung relationship reflect within. Maunang muna tayo. Tayo muna sa sarili natin. Respect muna sa sarili natin, no? Mahalin muna natin yung sarili natin sa tama before we can truly love others and before we can truly love God. Yun ang sinasabi. So, paano nga ba natin i-respeto yung ating sarili? Ano nga ba yung gagawin natin para masabi natin na i-respect yung sarili mo? First is, number one is, take care of yourself. 1 Corinthians 3:16-17, you are the temple. Yung katawan natin ay templo ng Espiritu Santo. Dapat huwag natin kalimutan yan. Kaya dapat healthy lifestyle. Yung pag-aalaga natin sa sarili natin, kung nag-exercise ka, para alagaan yung sarili natin, yung katawan natin, you are loving and respecting yourself. Amen. Naalala ko tuloy yung, ito, lahat tawag dito yung ating pag-inom, pagkain, di ba? Pagtulog, pag-exercise. Alam nyo, meron ng doctor. Kasi in 2018, I was diagnosed with a mass multiple breast, light breast, no? In malaki, 5 cm. Sabi ng mga doktor, yung mga traditional doctor, sabi nila, yung cancer na ngayon, malignant, sabi gano'n, kasi 5 cm. Pero yung doctor ko is a natural and holistic healing doctor. Alam mo, tinuruan niya ako kung paano alagaan ang sarili. Sabi niya, you have to drink enough water. Yan ang unang binigay sa akin. If you weigh 50 kilos, you have to drink 2.5 liters a day. Ang ganun. Kasi 50 ml for every kilogram you weigh. Ganun, sabi niya. Pangalawa, kailangan matulog ka ng 7 to 9 hours. Ganun sabi. Kanina. Tapos, pagkain mo, Ang tulog ko kanina, 5 hours lang ay kagabi. 4 hours. ang tawag dito, veggie. Ang tawag dito, plant-based diet. Ang binigay sa walang meat, walang fish, lahat lang. Yung butas, mga gulay, ganun ang pinakain sa. And pati yung aking lahat, pagtulog, pati yung defecate, pagpunta ko, normal yung defecation mo, pagdumi, pag-ibig, ganyan, to be able to restore yung health mo, lalo yung lansa. And so, enough ko lang nito, after 6 months, hindi na ako binigyan ng medicine, ha? No medicine. Basta ganun lang nire-test sa akin. Sinunod ko naman siya, sinunod ko lahat ng sinabi. And through enough, no? 6 months after, tanggal yung aking butol, and then, ano niyo ang result? Benign. Hindi siya cancer. Di ba? Hindi ay, hanggang ngayon sinusunod ko yan pag-aalaga sa sarili. Exercise, I have to walk 5,000, at least 5,000 steps a day. Hanggang ngayon. So dapat ganun po tayo, alagaan natin kung templo ng Holy Spirit, templo ng God. Amen ba? Amen. Pangalawa, number 2 is how? Release yourself from the past. Yung nakaraan na yun, kung na natin binabalik. Release daw. Eh, paano tayo, kasi maalala mo pa kaya? Mahilig tayo sa drama. Hindi tayo ng maalaala kaya pag maalaala natin na hindi na maganda. Release your... Dapat lumaya na tayo. We should release ourselves from the past. The past is past.
Ay, di ba ano ba nangyari? Release yourself from the past. Minatay tayo Kung ganun din natin tulog. baptism of the Holy Spirit. So, diba, nirepit natin si Jesus. We made Jesus our Lord and Savior. At anong sabi dyan sa 2 Corinthians 5:17? Whoever is... Hindi huwag na natin ano yun. Palayain na natin. Isaiah 43:25, Beruman ako ang Diyos, nagpapatawad sa inyong mga kasalanan. Hindi ko na naaalala o aalalahanin pa ang inyong kasalanan. Once na na-confess natin yun, murado na. Pag sinabi mo kay Lord, ginawa ko na naman. Pag sasabihin ni Lord sa'yo, kailan? Hindi tayo alam. Na nagsabi Isaiah 43:25. Number 3, paano natin i-respect at mamahalin yung ating sarili? Stay positive. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Huwag natin, bawang dinaramdam tayo. Nagmumukmuk pa tayo sa kwarto. Nagkukulong. Parang dapat dinadaya natin. Pag may dinaramdam mo. Ginagawa ko, naliligo ako. Hindi ako ng maganda para dadayahin. Dadayahin ko si Satanas. Hindi ko gano'n. Wala akong sakit. Kaya ang positive. Hindi yung... Napusog na ako sa amoy. Minsan nalulungkot tayo, di ba? Lalo na pinuto kayo, naalala niyo yung mga family ko. Hindi positive. I-go out yung sarili niyo. Ano lang? Pakainin niyo. Ano yung favorite niyo? Kasi kanina ko lang. Parang marinig ako minsan nag-aaway, no? Diba? Nagatawa. Alam niyo ang gagawin ko? Pupunta ako sa mall. SM. Makakain ako. Wala yung gusto ko. Ikot-ikot ako. Makain na lang din. Pag-uwi ko. Nakain ako. Diba? Please, yourself. Ina-treat yan. Pakainin mo. Hindi kaya Pakainin yung sarili. Pakakain mo ang sarili mamaya. Pero order tayo mamaya ng delicious food. Sa ilalim ng lamesa. Wala tayong pera. $20 lang. Alam niyo ang gagawin mo.